Si Ziyan ay nag-ipon ng spiritual power sa dulo ng kanyang dalawang daliri at inilabas ang Windbone First Strike kay Yang Bin. Si Chiyang naman ay, ang orihinal na text ay may bahids lang, commentary na mahirap isalin ng direkta. Ipagpatuloy natin base sa aksyon. Sa wakas, gustong tumakas si Chiyang. Wala siyang takas. Inilabas ni Ye Chen ang Furious Dragon Heaven's Wrath, at direktang tumama kay Chiyang. Kasunod ang Club of Beating the Cow's Head, Black Wolf Mace. Sabi ni Ye Chen, ang tanga mong ito. Sabi ko gustong tumakas. Naniwala ka naman. Utak baboy ka talaga. Pinagsusuntok ni Ye Chen si Chiyang, na nakakapit lang sa ulo habang sinasalo ang mga palo. Sigaw ni Chiyang, Judas, mamatay ka na. Habang naitataboy siya ng malayo. Sabi ni Chiyang, anong gagawin mo sa akin? Huwag kang basta-basta. Ngumiti si Ye Chen ng may bahid kalokohan. Bobo, magnakaw. Agawin lahat ng gamit nila. Anak ng P***ta. Ubusin nyo lahat para sa akin. Haha, tingnan mo nga naman. Nagyayabang ka pa. Habang nagnanakaw sila, dumating sina Jiang Yang at Kung Kao. Sabi ng isa sa grupo ni Ye Chen kay Zai Yun. Kung Kao, sa iyo ko na iyan binibigay. Zai Yun. Sumagot si Zai Yun. Sige, akin na yan. Pagdating nila, nagsimula agad magpalitan ng palad ang mga binata. Si Kung Kao ay nagsummon ng spiritual energy. Sabi niya, akala mo ba si Chiyang ka? Sa edad mong yan, masyado ka pang bata. Pagkasabi niyan, tumalon si Kung Kao na parang estudyante sa pay at inatake. Sabi niya, siguro hindi ko matatalo si Chiyang. Pero para sa iyo, Jiang Yang, masyado ka pang bata. May isang di kilala na nakakita niyan at agad nilusob si Ye Chen. Mabilis na sumaklolo si Xiong-er. Tikman mo ang Black Mace ko. Tumamba ang lalaki. At pagkatapos tumamba, nagpaalam na rin ang kanyang ngipin. Sina Kung Kao at Zai Yun ay naglalaban pa rin. Inactivate ni Zai Yun ang Toyang Finger at pinatalsik ng dugo si Kung Kao. Sabi ng isang nagligtas kay Zai Yun. Ingat, walang anuman, kapatid. Si Ye Chen na ata ang nagsasalita. Pakikipag-ugnayan sa kalaban. Array, bago pa kita mapatamba, huwag ka munang bibigay ha. Anak ng tamo. Kung Kao, nagulat. Ano ba yan? Sinusugatan mo ang kapatid ko. Di ba? Tigilan mo yan. Hayop, sabi ni Ye Chen kay Zai Yun. Lao Zai, kunin mo to. Bakit? Di mo na kailangan. Tawa, ano bang iniisip mo? Pinapahirapan ka ng langit. Magagamit mo to sa pagnanakaw. Napakadali. Haha, subukan ko nga. At gaya ng dati, may mga hiyawan ng kaligayahan. Grabe ang sarap. Parang hay sa damo. Mga kapatid. Haha, bawi na tayo ngayon. Haha, nakakapagod. Grabe. Pero at least, sulit naman ang hirap. Samantala, si Ziyan ay nakikipaglaban kina Chiyang at Yang Bin. Magkasabay silang sumugod. Habang si Ye Chen ay nakatayo lang sa ibaba at nanunood. Mga isipan ni Ye Chen at pag-uusap sa grupo. Bakit pa tayo lalaban? Nakawin na lang natin mga gamit nitong dalawang to. Maganda yan. Matatabay ang dalawang yan. Nanangkawin na lang natin lahat. Wala tayong kinatatakutan. Isipan, hindi ko alam kung gaano katagal makayanan ni Ziyan. Kailangan kong isipin kung paano sila haharapin. Pagsasalita sa grupo, may Heavenly Spirit Talisman ba kayo? Sagot ng kasama, meron. Pero lahat ng Heavenly Spirit Talisman namin ay mababa lang ang antas. Meron akong ilan. Pero baka wala silang masyadong epekto kina Chiyang at Yang Bin. Tanong ni Ye Chen, 1 o 2 walang epekto. Pero paano kung 10 o 20? Nagulat ang 3, kasama ni Ye Chen, pagkarinig noon. Kahit papaano, mapipigilan man lang natin ang isa sa kanila. Nagplano ang 4, grupo ni Ye Chen. Ikaw na iyan, referring to the plan, target. Si Ziyan ay nakikipaglaban pa rin. Nagutos si Ye Chen kay Ziyan. Ziyan, sige at itaboy mo dito yang batang iyan. Si Yang Bin, nagningning ang mga mata ni Ziyan at agad niyang sinunod ang utos. Pinatalsik si Yang Bin sa malayo. Nilabanan ni Zai Yun mula sa likuran. Sigaw ni Yang Bin, talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Lumayas ka. Sabay na lumaban sina Xiong-er at Wo-teng. Pero pareho silang pinatalsik ng dugo ni Yang Bin. Talagang mahirap labanan to.
Inilabas ni Ye Chen ang Beast Heart Furry Mirage. Si Yang Bin ay umiwas. Sabi ni Yang Bin, tanggapin mo ang palad ko. Talagang basura ka. Ipapadala kita sa langit. Biglang, 12 ng Heavenly Spirit Talisman, ang dumaikit kay Yang Bin. Anong ibig sabihin nito? Paano ito nangyari? Paano ang mababang antas na Heavenly Spirit Talisman, ay kaya akong pigilan? Ubo si Yang Bin. Sagot ng isa sa grupo ni Ye Chen. Kahit mababa ang antas, kung marami, kaya ka ring patayin. Hehe, sumigaw si Yang Bin sa apat. Apat na nakatatandang kapatid. Dahan-dahan lang po, huwag tayong maging mapusok ha. Pagkasabi niya niyan, agad siyang sinampal ni Ye Chen. Lumayas ka, anak ng P***. Tanggapin mo pa ang isa pang hampas ng Black Wolf Mace ko. Meron din ako niyan. Bumaba ka. Si Yang Bin ay puro pasa at sugat. Sabi ni Ye Chen. Haze, hindi pa rin siya nawalan ng malay. Ang tibay mo naman sa malaw ng hampas. Kapag gumagala ka sa labas, kailangan mong magbayad. Tanggapin mo ang Club of Beating the Cow's Head at matulog ka na. Habang si Ziyan ay nakikipaglaban pa rin kay Chiyang. Naitaboy si Chiyang ng malayo. Tumungo si Chiyang kinakungkaw. Ang yabang. Ang bastos. Sa susunod, huwag kang bastos ha. Yup. Tigilan mo yan para sa akin. Si Ye Chen naman ay masayang nagbibilang ng mga gamit. 1, 2, 3, 22, 34. Habang nagsasalita si Chiyang. Dumating si Ziyan. Samantalang si Ye Chen ay patuloy na hinahampas sa ulo si Yang Bin. Ngayon, hindi na siya makikilala ng sarili niyang magulang. Walang hiya talaga. Ye Chen, hintayin mo ako. Babalikan kita sigurado. Sabi ni Ye Chen. Anong takot? Kung magaling ka, huwag kang tatakas. Pag nanakaw ng grupo, tig-isang kapat sa spiritual stone, bawat isa. Huwag kukuha ng higit pa ha. Gusto ko yung compass na yun. Huwag kayong makialam. Yung mountain splitting axe na to. Akin to. Huhu. Hindi masama tong spirit bead na to. Anak ng P***. Sa pagnanakaw kasama kayo, hindi talaga ako makasabay. Yung mga natira pagkatapos niyong pumili. Sigurado, basura na yan. Biglang, nagkaroon ng reaksyon ng True Fire sa katawan ni Ye Chen. May kayamanan doon. Sabi niya, Kuku, itong Green Spirit Sword na natira. Akin na to. Tawa, ang sarap magnanakaw ngayong araw. Kung may magandang pangyayari ulit, tawagin niyo lang ako ha. Tawa, sa susunod na ulit. Ngayong babalik tayo. Magtago na kayong lahat. Kung walang importanteng bagay, huwag na kayong bababa sa bundok. Narinig nyo, baka mamaya, yung mga apo na yun. Naghihintay pa rin sa paanan ng bundok. Sumagot ang kasama niya. Tama ka. Sigurado. Babalikan nila tayo para mag-higanti. Lahat, mag-ingat kayo. Kinaumagahan, sumikat ang araw. Kulay rosas ang mga ulap sa magandang bundok. Wow, mas sariwa talaga ang spiritual energy sa labas. Nandito na ako, guro. Hehe, na-miss mo ba ako? Suminghal si Chu Zuner. Talagang napagod ako sa paghahanap sa kanya. Tapos bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Nagulat si Ye Chen na parabang ngayon lang niya nakita iyon. Bago pa siya makapagsalita, sinakal siya ni Chu Ling. Ubo si Ye Chen. Kuku, ikaw, guro, anong ginagawa mo? Suminghal si Chu Ling. Nakalimutan mo na ba ang magandang ginawa mo? Tanong ni Ye Chen. Anong ginawa ko? Siya, gusto niya akong patayin. Isang araw lang tayong hindi nagkita. Bakit gusto niya akong saktan? Ling, tigilan mo yan. Buti na lang. Mabilis na dumating si Chu Zuner para iligtas si Ye Chen. Mga isipan ni Ye Chen. Anak ng P***. Siya ang disipulo ko. O bakit sila magkamukhang magmukha? Magkakambal kaya sila? Ibig sabihin, yung nasa likod ng batong pinto. Siya pala yun. Sige, Junior Sister Chu Ling. Lumabas ka na. Chu Ling. Sino si Chu Ling? Ito yung baliw na babae kanina. Kung hindi niya ako gustong patayin pagkakita pa lang. Inay, ang baliw na babaeng ito. Kakambal pala ni Chu Zuner. Tapos, disipulo pa ako ni Chu Zuner. Hay, mas mabuti pang magpakamatay na lang ako ngayon. Sabi ni Chu Ling kay Chu Zuner. Siya ang disipulo mo. Ate, sumagot si Chu Zuner. Oo, siya si Ye Chen. Namula ang mukha ni Chu Ling.
Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan ko siyang patayin. Tanong ni Chu Zuaner. Sinaktan ka ba niya? Bunso, naalala ni Chu Linga ang nangyari noong gabing iyon. At patuloy siyang namumula. Wala akong pakialam. Kailangan ko siyang patayin. Sabi ni Chu Zuaner. Ano bang nangyayari sa iyo? Bunso, kung papatay ka, kailangan mo ng dahilan. Ikaw, Ye Chen. Ano ba talagang ginawa mo? Iyan, Kuko, ako at siya, kaming dalawa. Bago pa matapos magsalita si Ye Chen, tinakpan ni Chu Linga ang kanyang bibig. Kung manggahas kang sabihin yan, papatayin kita agad. Tanong ni Chu Zuaner. Ikaw, sinabi mo na kasama mo siya. Ubo si Ye Chen. Kuko, ako at siya, nagkalaban kami pagkakita pa lang. Tama. Nagkalaban kami pagkakita pa lang. Sige na. Kumain na tayo ng mabilis. Sabi ni Chu Zuaner. Biro lang yun. Hindi ka naman natakot, di ba? Haze, nakakatuwa talaga kayong dalawa. Tara na. Kumain ka ng maraming kanin. Masarap to. Masarap din to. Tinitingnan ni Ye Chen. Grabe. Haba ng kanin parang fat baguette. Dali, kumain ka. Kumain ka ng marami hanggang mabusog. Pagkatapos mong kumain, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa iyong huling hantungan. Huling linya ay sa isipan ni Chu Linga. Sabi ni Chu Zuaner kay Chu Linga. Linga, wala akong pakialam kung anong galit niyo noon. Pero sana naman huwag mo siyang sasaktan. Sabi ni Chu Linga. Ate, ano bang sinasabi mo? Ganyan ba akong klaseng tao? Sa isipan, kapag wala ka dito, sisakailan ko siya hanggang mamatay. Sa pinakamalala, pagbalik mo, aaminin ko na lang ang kasalanan ko. Sabi ni Chu Zuaner. Kasama rin siya sa mga napili. Nagulat si Chu Linga pagkarinig niyan. Ang daming disipulong may natatanging talento. Bakit siya pa ang pipiliin? Sumagot si Chu Zuaner. Kasi, nakagawa na siya ng napakaraming di kapani-paniwalang bagay. Alam niya ba yun? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Kung siya talaga ang mapili. Hindi ko alam kung dapat ko siyang batiin o kawan. Sana man lang, mabuhay siya. Sabi ni Ye Chen kay Chu Zuaner. Guro, gusto ko sanang magpaalam para bumaba muna ng bundok. Hinahanap kasi ako ni Xiong para uminom ng alak. Tanong ni Chu Zuaner. Mahilig ka sa alak? Sumagot si Ye Chen. Medyo lang. Sa isipan, kung hindi pa ako tatakas, papatayin ako ng baliw na babaeng yun. Guro, huwag mo akong sisisihin kung umalis ako ng walang palem. Sabi ni Chu Zuaner. Alak, maraming alak sa Jade Maiden Peak. Uminom ka hanggang gusto mo. Pero yung pagbaba ng bundok, kalimutan mo na yan. Pagkarinig niyan, nagulat ulit si Ye Chen. Guro, anong ginagawa mo? Sinipa siya ni Chu Zuaner. Papayagan kitang umalis. Tumilapon si Ye Chen ng mahigit 10 metro. Mga bar-aisles ng alak ang nahulog mula sa taas. Aray, ano ba yan? Mga bar-aisles ng alak ang malapit na sa kanya. Uminom ka lang dahan-dahan. Kung kulang, meron pa. Sa isipan ni Ye Chen, anak ng P***. Paano ako magkakaroon ng gana uminom? Kung hindi pa ako tatakas ngayon. Kailan pa? Palem. Magandang guro. Isang maliwanag na bilog ang lumitaw sa daan. Ano na naman to? May masamang nangyayari. Sabi ni Chu Zuaner. Manatili ka sa maliit na gubat ng kawayan at uminom ng alak. Bukas, dadalhin kita sa training ground. Huwag mong isiping tumakas. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Ye Chen's internal thoughts. Anak ng P***. Ang barrier. Sumasakop sa buong lugar. Hindi ako makakadaan sa lupa. Sige, sa ilalim na lang. Tingnan ko kung paano mo ako mapipigilan. Ano na naman to? Binuksan ni Chu Linga ang pinto at pumasok na puno ng galit. Walang hiya. Mamatay ka na. Tiya ko. Yung nangyari noon. Pagkakaintindihan lang yun. Tiya. Isipin mo na lang na wala ako dito. Sigaw ni Chu Linga. Mamatay ka na para sa akin. Sa loob ng bahay, tanging hiyawan ni Ye Chen ang maririnig. Sabi ni Chu Linga. Walang hiya. Binabalaan kita. Yung nangyari. Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Kung malaman ng pangatlong tao, mag-ingat ka. Sisakailan kita hanggang mamatay. Sagot ni Ye Chen. Wala talaga nakakaalam. Kung sisiga ka pa ng malakas, baka pati buong mundo malaman. Biglang, may galaw sa labas. May isang taong naglalakad. Sino naman kaya yun?
Sumilip si Chulinga sa pintuan. Isipan, mukhang mapapahamak na ako. Si Chu Zuaner iyon. Ang kanyang senior sister. IG. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kung wala akong maisip na paraan. Nakakahiya to hanggang mamatay. Bumaling si Chulinga kay Ye Chen. Ito lang ang tanging magagawa ko. Tanong ni Ye Chen. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Hindi ako basta-basta ganyan. Tinaas ni Chulinga ang kanyang paa. Pagkatapos ay tumalon at sumugod direkta kay Ye Chen. Kumatok si Chu Zuaner. Anong ginagawa nyo sa loob dyan? Sumagot si Chulinga. Wala. Nagpapahinga lang sandali. Umubo si Chu Zuaner. Naghuhukay kayo ng butas. Paanong naisip mo yan? Gusto mong gayahin ang daga na naghuhukay? Sagot ni Ye Chen. Ako. Nagpapraktis lang ng Earth Shield Art. Sabi ni Chu Zuaner. Earth Shield? Anong shield? Ulo mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. O gusto mong paluin kita muna bago ka magsabi ng totoo? Tanong ni Ye Chen. Anong sasagutin ko? Guro. Suminghal si Chu Zuaner. Nagpapanggap kang bobo, di ba? Para sa pagpapanggap mong bobo. Pinapalo si Ye Chen, para sa pagpapanggap mong bobo. Sa susunod, huwag na ha. Narinig mo. Sigaw ni Ye Chen. Aray. Ang sakit. Hindi na po, guro. Maawa na kayo sa akin. Sabi ni Chu Zuaner. Ikaw at si Linga. Nagkita na kayo noon pa. Noong una, 2 beses kang tumakbo pagkakita mo sa akin. Kasi akala mo si Linga ako. Di ba? Sumagot si Ye Chen. Oo, eksakto po yun. Tanong ni Chu Zuaner. Sabihin mo na, paanong nalagi ka sa gulo kasama ang nakababata kong kapatid? Sabi ni Ye Chen. Iyan, sasabihin ko po ang totoo. Huwag niyo po akong pagtawanan ha. Suminghal si Chu Zuaner. Tama na ang Saturday. Bilisan mo na. Sabi ni Ye Chen. Sa totoo lang, wala naman. Minsan lang po, nagnakaw ako ng spiritual pill niya. Noong panahong yun, hindi pa ako nakapasok sa Henggayu sect. Hindi ko rin alam na si Chulinga ay taga Henggayu sect. Kung alam ko lang, kahit patayin niyo pa ako, hindi ako mangangahas magnakaw. Tanong ni Chu Zuaner. Iyon lang ba? Sumagot si Ye Chen. Opo, iyon lang po. Suminghal si Chu Zuaner. Isang maliit na isda lang sa chicken dancing realm na katulad mo. Na kaya mong nakawan ng spiritual pill, ang isang nasa empty Ming realm. May galing ka rin pala. Ye Chen. Sumagot si Ye Chen. Hehe, nagkataon lang po. Chu Zuaner's internal thought. Hay, akala ko pa naman may kwentong chismis. Di ko inakala. Napakawalang kwenta naman. Sige, matulog ka na ng mabuti. Bukas, ipagpapatuloy natin ang devil training. Tanong ni Ye Chen. Bukas na po magsisimula. Hindi ba pwedeng magpahinga muna ng isang araw? Sumagot si Chu Zuaner. Hindi pwede. Sapat na ang pahinga mo. Ye Chen's internal thought. Hay, wala naman akong nagawang laro. Talagang di patas ang buhay. Kaya hindi gumugulong ang gulong. Chulinger's thought after Chu Zuaner leaves. Haze, buti na lang hindi niya nalaman. Magkanya-kanya na tayo agad. Kung babalik si ate, mahirap na ang sitwasyon. Pagkalabas ni Ye Chen, sumilip siya kay Chulinga. Sabi ni Chulinga, tumingin ka pa. Kung tumingin ka pa, dudukutin ko ang mga mata mo. Sagot ni Ye Chen. Hindi na po, mali po ako. Maawa na kayo sa akin. Kuku, sabi ni Chulinga. Walang silbi. Mas mabuti pa, manalangin ka na walang ibang makakaalam. Kung hindi, napakahirap ng kamatayan mo. Kuku, sagot ni Ye Chen. Grabe, napakahirap na ng sitwasyon ko ngayon ah. Ye Chen's internal thoughts after Chulinga leaves. Sa wakas, umalis na rin. Nakakatakot talaga yang dalawang yan. Sa pagkakataong to, mukhang hindi ko na kailangan tumakas. Haze, pero hindi pa rin sigurado. Mas mabuti nang mag-ingat pa rin mamaya. Talagang natatakot ako na baka sakalin ako ni Chulinga habang natutulog. Baliw na babae kasi. Kahit anong gawin niya, bakit naman ako natulog kasama siya? Pero, hindi ko naman mapigilan ang sitwasyon noon. Talagang ganyan ang buhay lalaki. Parang bangka sa 12 pantalan. Hindi mo alam kung saan malinaw o maputik. Hayaan na lang. Basta ganito na lang. Masakit lang sa ulo kung iisipin pa. Pagsasalita ng grupo ni Ye Chen. Siguro tungkol kay Zian. Sa pagkakataong ito,
Kung wala siya, Zian. Sigurado. Pulbos na tayo. Posible. May damo na sa puntod natin. Malakas na siya sa Zuan level. Kung ongat pa siya sa D level. Kahit ang ordinaryong spiritual void realm. Hindi siya matatalo. Ang dalagang yan. Talagang malakas. Haze. Pero kung ongat ka sa D level. Kung pera lang ang meron ka at walang resources. Hindi ka rin magtatagumpay. Ye Chen's internal thought. Hay. Walang silbi mag-isip. Mas mabuti pang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan. Nagsusuklay ng damit si Ye Chen. Biglang nalaglag ang isang bato. Napansin niya ito. Pinulot niya. Ang dumi. Ano ba to? Tingnan ko nga. Inilagay niya ito sa loob ng hulo, gourd. Ang tubig dito ay kulay asul parang jade. May problema ba? Tinapon ng hulo, palabas ang bato. At isang daloy ng enerhiya mula doon ang sumunod. Napatalsik si Ye Chen at nauntog sa pader. Hawak ni Ye Chen ang ulo niya habang sumisigaw. Buhay na ilusyon. Dinala mo ako sa isang malabong panaginip. Nahihilo. Parang naka-fly. May bagay na nabasag sa maraming piraso. Lumilipad si Ye Chen sa isang malaparaisong lugar. Anong nangyayari dito? Ito ba ay Intent Realm? Ang Intent Realm na ito. Iniwan ba to ng senior na yun? Ang espada sa kamay ng matanda ay may napakalakas na daloy ng kuryente. Sumigaw siya. Desolation / Nilamon ng napakatinding lakas ang lahat ng liwanag sa lugar. Mula sa loob ng bahay. Narinig ang hiyawan ni Ye Chen. Panaginip lang pala to. Huminga ng maluwag si Ye Chen. Desolation / Pakinggan pa lang ang pangalan. Napakalakas na. Ang mahabang paglalakbay, sa cultivation, ay kailangan ng kaukulang matapang na Dowheart. Hindi matatalo na battle intent. Wawasakin ang 8 sulok, at inilabas niya ang isang / Senior, mukhang naiintindihan ko na ang ilang prinsipyo ng Desolations. Nagsimulang gamitin ni Ye Chen ang galaw. Laba. Desolations Godsad / Nagkaroon ng malaking pagsabog. Matapos gamitin ang galaw, napabuntong hininga rin si Ye Chen. Biglang, may mga crack sa espada at agad itong nabasag sa maliliit na piraso. Hay, napakalakas talaga. Halos maubos ang true chi ko. Sabi ni Chu Zuaner. Tingnan mo yan. Magdamag ka yatang hindi natulog. Hindi sapat ang espasyo sa kwarto para mag-practice ng Earth Shield. Bakit ka kaagad lumabas? Sumagot si Ye Chen. Hehe. Oo nga po. Hindi ako makapag-practice ng maayos. Tapos hindi rin ako makatulog. Ang importante, wala akong kahit kaunting antok. Sabihin mo nga, di ba nakakainis yun? Sabi ni Chu Zuaner. Ang dami mong lakas. Sige, dadalhin kita sa isang lugar. Tanong ni Ye Chen. Saan po, guro? Sumagot si Chu Zuaner. Sumama ka lang. Malalaman mo. Tanong ni Ye Chen. Guro, mukhang may iniisip kayo. May nagpagalit ba sa inyo? Suminghal si Chu Zuaner. Anong mata mo ang nakakita na may iniisip ako? Sagot ni Ye Chen. Parehong mata po nakakakita. Dali, tingnan mo. Nakakunot ang noo mo parang puwit ng unggoy. Sigaw ni Chu Zuaner. Ikaw ang puwit ng unggoy. Tanong ni Chu Zuaner. Narinig mo na ba ang tungkol sa mysterious spirit body? Sumagot si Ye Chen. Narinig ko na po. Mahirap makita sa 1,000 taon. Sabi ni Chu Zuaner. Hindi magtatagal. Magkakaroon ng labanan sa pagitan ng 3 sekta. Ang True Yang sect ay may mysterious spirit body. Ang Henggayu sect natin ay matatalo ng husto. Sagot ni Ye Chen. Hindi ba normal lang ang panalo at talo? Bakit kailangan masyado pang isipin? Ang pag-aalala mo, wala ring silbi. Sabi ni Chu Zuaner. Ano bang alam mo? Ang iniisip ko ay ang kinabukasan ng Henggayu sect. Tanong ni Ye Chen. Ano? Kinabukasan? Suminghal si Chu Zuaner. Hay, hindi mo alam ang nakakatakot sa mysterious spirit body. Sa ngayon, maliban sa mysterious spirit body, wala talagang anumang bagay na maaaring banta sa Henggayu sect natin. Pero paano pagkatapos ng 100 taon? Ang mysterious spirit body, pagkatapos ng 100 taon ay sigurado na isang eksistensya na kayang kumonekta sa langit at lupa. Kahit ang First Palace at Free Sects ay baka hindi makahanap ng katumbas sa kanya. Pagkarinig niyan, napaisip si Ye Chen. Tanong niya, ang Henggayu sect ba? Nagpa siya na bang paslangin ang mysterious spirit body na yun? Tanong ni Chu Zuaner. Ano sa tingin mo? Sabi ni Ye Chen.
Hindi na kailangan gawin yun. Tanong ni Chu Zuaner. Bakit hindi kailangan? Sumagot si Ye Chen. Ang heaven-defying bloodline ay hindi nangangahulugan ng lahat. Mas mataas lang ang starting point kumpara sa iba. Napakahaba ng daan ng cultivation. Sino ang makapagsasabi na ang alamat ng mysterious spirit body ay hindi matatalo? Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Kung matakot ka sa mysterious spirit body, katumbas yan ng pagkawala ng Dao-heart na naghahangad ng tuktok. Saan ka kukuha ng lakas para harapin ang mga hirap sa unahan? Sabi ni Chu Zuaner. Napakagaling mo umintindi. Natutuwa ako. Tanong ni Ye Chen. Kaya ba, ang Henggai sect, sa huli, papaslangin ang mysterious spirit body na yun? Sumagot si Chu Zuaner. Siguro ganun ang mangyayari. Ang kinabukasan ng sekta ay hindi pwedeng magkaroon ng anumang mali. Minsan, tayong mga cultivator na nagpapakilala bilang matuwid na sekta, nakakagawa ng mga bagay na labag sa ating konsensya at moralidad. Dahil sa sapilitang sitwasyon lamang, may mga bagay tayong masasabi. Pero hindi natin pwedeng ipagpusta ang isang sekta na nakatayo ng matatag sa mundo. Hindi ito magagawa kung walang sariwang dugo at kasalanan. Hayaan na lang. Huwag na nating pag-usapan pa. Hindi ito ang bagay na dapat mong intindihin. Sabi ni Chu Zuaner. Sa mga susunod na araw, dito ka mag-cultivate. Tanong ni Ye Chen. Dito po, guro. Pwede po bang huwag na tayong magbiruan? Puro Wind Wolf, dito. Ang lakas nila, hindi mahina sa ilalim ng True Young Realm Cultivator tulad natin. Kasama pa ang malakas nilang katawan at napakabilis nilang bilis. Pagsasanayin niyo ako dito, paano pa ako makakalabas ng buhay? Sabi ni Chu Zuaner. Kung devil training, ito. Dapat kang maagang magising. Pinapalaban kita sa Wind Shadow, sa Jade Maiden Peak para maasa ang iyong determinasyon at hindi matitinag na battle intent. Dito, lalabanan mo ang Wind Wolf, para maasa ang iyong bilis. Siyempre, kahit lumaban ka sa Wind Shadow, o Wind Wolf, kailangan mong maintindihan na sa ilalim ng matinding presyon lamang may lalabas ng mas mabuti ang iyong potensyal. Sabi ni Ye Chen. Kung ganyan po, hindi nga po mali, pero, bago pa siya matapos magsalita, sinipa siya ni Chu Zuaner. Hindi pa po ako handa. Ye Chen's internal thought. Walang hiya. Itong babaeng ito. Lagi akong ginugulat. Ano na naman tong pesteng to? Ang daming Wind Wolf. Agad na sumugod ang isang Wind Wolf. Mabilis na lumipad ang isang asul na sinag ng liwanag. Hindi man lang nakita. Nasugatan si Ye Chen sa kamay. Nakakatakot din pala ang bilis na to. Sabi ni Ye Chen sa kanyang espada. Crimson Cloud Sword. Sige, dali, gawin nating dogmeat sila. Sa isipan, walang hiya, bakit ang anteng-anteng na to? Kahit wala ang panggigipit ng 7 Shadow 7 Star Ring, hindi ko pa rin mahabol ang bilis ng Wind Wolf. Masyadong mabilis at masyadong delikado. Sabi niya, sige, tingnan natin. Papalasapin ko kayo ng konting sakit. Isang maliit na apoy ang nagliyab. Tingnan nyo ang Heavenly Watch Sword Array ko. Tikman nyo ang sakit. Ang mga Wind Wolf ay sumugod ng parang baliw. Ang bilis nila ngayon, napakabilis. 2 daloy ng enerhiya ang nagbanggaan. Lumikha ng iba't ibang kulay. Walang hiya, nagkahiwa-hiwalay pa. Sa pag-atake ng Heavenly Watch Sword Array, 2 Wind Wolf ang papalapit kay Ye Chen. Inilabas ni Ye Chen ang Rugging Thunder Palm Art. Si Chu Zuaner naman ay nakatayo lang sa labas at nanunood. Chu Zuaner's thought, walang hiya. Bakit ang bilis na to? 2 asul na daloy ng enerhiya ang lumipad ng napakabilis. Tumama direkta kay Ye Chen. Naitaboy si Ye Chen ng malayo. Tanong ni Ye Chen. Guro, hindi po ba kayo magbibigay ng clue? Kahit kaunting impormasyon lang po. 4 na salita lang po yun, kalmahin ang puso. Ipunin ang enerhiya. Sumagot si Chu Zuaner. Iyan lang. Ngayon pa lang ang unang araw. Bakit nagmamadali ka? Tanong ni Ye Chen. Anong minamadali ko? Kung tamaan pa ako ng ilang beses, mapupunit na ang disipulo nyo. Sumagot si Chu Zuaner. Siguradong gagabayan kita. Bakit pa kita dinala dito? Hindi pa lang ito ang tamang oras para sabihin. Tanong ni Ye Chen. Hindi pa tamang oras. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Chu Zuaner. Kung hindi ko hahayaan kang tikman ang konting sakit, paano mo yan makakabisado? Hanggang kailan mo kayang lumaban? Laban ka lang. Ang kabataan.
Kailangan maranasan ang buhay. Maganda yan. Siyempre, kailangan magtiis ng hirap. Ye Chen's internal thought. Anak ng P***. May ganitong klase ba ng guro na nagtuturo sa disipulo? Hayaan ang sarili na masaktan para matuto. Kung ganun, ano pa ang kailangan ko sa guro? Sa labas, dumating na naman sila. Mamatay na kayong lahat. Sa loob ng gubat, puno ng usok at kidlat. Chu Zuener's thought. Haha, ang kanin. Kailangan mong nguyain ng sarili mong mga ngipin para matikman ang sarap. Kung hihintayin mong nguyain ng iba at isubo sa iyo, hindi yun maganda. Ang wine wolf ay malapit na sa likod niya. Ano ba yan? Umiwas si Ye Chen ng 360 degrees. Agad, gabi na. Si Ye Chen ay nakahiga at nagpapahinga sa tabi ng apoy. Pagkatapos ay nagising siya. Ang mukha niya ngayon, parang si Nezo. Aray, mamamatay na ako sa sakit. Gising ka na, disipulo. Opo, guro. Sabihin mo sa akin ang pakiramdam mo nang harapin mo ang wine wolf. Masakit lang po, tanong ni Chu Zuener. Sa tingin mo, gaano kalaki ang kulang sa bilis mo kumpara sa wine wolf? Sagot ni Ye Chen. Hindi po kami pareho ng level. Sabi ni Chu Zuener. Sa totoo lang, kaya mong gawin na bumagal ang bilis nila. Tanong ni Ye Chen. Talaga po, guro, sabihin niyo po sa akin. Sumagot si Chu Zuener. Napakadali. Kung mas mabilis ang bilis mo kaysa sa kanila, di ba natural lang na bumagal ang bilis nila? Sagot ni Ye Chen. Pero, yung bilis ko, sukdulan na po. Sabi ni Chu Zuener. Mukhang hindi ka pa nakakatikim ng sapat na hirap. Ipagpatuloy mo ang devil training. Sigaw ni Ye Chen. Ayo, anak ng PTA. Ano ba to? May mali ba akong sinabi? Sigaw ni Chu Zuener. Bakit ka pa nagsasalita? Tumahimik ka para sa akin. Kung daldal ka pa, bubugbugin kita. Narinig mo. Muling bumaba si Ye Chen. Anak ng PTA. Ang sakit. Nakahiga si Ye Chen. Ang wine wolf ay lumalapit sa kanya. Sinugod siya nito. Isang daloy ng enerhiya ang inilabas. Hinayla ni Chu Zuener ang damit ni Ye Chen at umalis. Pagkalipas ng 9 na araw, muli na namang naririnig ang ungol ng binata. Tanong ni Chu Zuener. Ye Chen, alam mo na ba kung bakit pinaranas ko sa iyo ang lahat ng hirap at hindi pa kita ginagabayan? Sagot ni Ye Chen. Hindi ko po alam. Sabi ni Chu Zuener. Ang tinatawag na bilis ay walang kinalaman sa iyong cultivation base. Ang movement technique mo. Siyempre, napakahiwaga. Pero itong hiwagang ito ang nagpapunta sa iyo na sundin ng masyado ang karaniwang batas nito. Kaya, hindi ikaw ang kumokontrol dito. Kundi ito ang kumokontrol sa iyo. Ang bilis ay isang uri ng Dao. Ang Dao, ng bilis. Ikaw ang kumokontrol sa Dao. Hindi ang Dao, ang kumokontrol sa iyo. Tanong ni Ye Chen. Ako ang kumokontrol sa Dao. Hindi ang Dao, ang kumokontrol sa akin. Ang gulo naman pakinggan. Patuloy ni Chu Zuener. Speed to the limit. Flexible as shadow. Heaven's will without form. Remnant heart rejoicing. Speed shadow heaven rejoice. Talagang hiwaga. Napakahiwaga hanggang sa hindi ka na maglakas loob magtanong o magduda sa prinsipyo sa likod niyan. Pero itong hiwagang ito ang nagpinta ng isang bilog para sa iyo. Na nagpatakot sa iyo na lumabas sa mga limitasyon nito. Kaya, mula simula hanggang dulo, umiikot ka lang sa bilog na ito. Tanong ni Ye Chen. Gusto niyo pong lumabas ako sa bilog na ito? Speed shadow heaven rejoice. Walang anyo, walang tanawin, walang limitasyon. Walang kagalakan. Daw, ng bilis. Super VIP. Sa isipan, mukhang may naintindihan na ako kahit papaano. Nakatayo si Ye Chen malapit sa dalawang wine wolf. Isa sa kanila ang umungal. At agad silang sumugod direkta kay Ye Chen. Mukhang bumagal sila. Dumaan si Ye Chen sa wine wolf na parang isang Diyos. Ang kakayahan niyang umintindi. Nakakatakot. Mukhang hindi naman pala walang silbi ang paghihirap niya noong mga nakaraang araw. Tiningnan. Tinamaan lahat ng wine wolf ng rugging thunder palm ni Ye Chen. Kumilos si Ye Chen para wakasan sila na parang mga Power Ranger. Tiningnan. Napabagsak na niya ang mga wine wolf. Hay, medyo interesante. Sabi ni Chu Zuener. Sige, Ye Chen. Magsimula na tayo sa susunod na devil training exercise. Tanong ni Ye Chen. Tapos na po, hindi pa po ako nakontento. Kakatikim ko pa lang ng pakiramdam na to.
Tapos magsisimula na agad sa susunod na exercise. Sumagot si Chu Zuener. Kung naintindihan mo na ang prinsipyo, magkakaroon pa ng maraming pagkakataon para gamitin ito. Huwag magsayang ng oras. Bilisan mo na. Sumama ka sa akin sa susunod na lugar. Tanong ni Ye Chen. Ang bilis naman po, may mga sugat pa ako sa katawan. Suminghal si Chu Zuener. Matalas ang balat, malaki ang laman. Mga maliit na gallows lang yan. Tinatawag mo bang sugat yan? Kung patuloy ka pang magreklamo sa akin, mag-ingat ka. Sasaktan talaga kita. Wala nang masabi si Ye Chen. Ano po ang gusto nyo? Sumusuko na po ako. Sumusuko na po ako. Susundin ko po ang sinasabi nyo. Sabi ni Chu Zuener. Dito. Mukhang ito ang bakas ng East Lizard Drake. Sabi niya. Tama. East Lizard Drake. Gamitin mo yan para hasain ang lakas mo. Ye Chen's thought. Ito, karaniwan. Kahit ang True Yang Realm. Hindi kayang basagin ang depensa nito. Tanong ni Ye Chen. Guro, pwede po bang huwag na tayong magbiro? Sumagot si Chu Zuener. Sino ba ang nagbibiro sa iyo? Pagkarinig niyan, nawalan ng sasabihin si Ye Chen. Gusto ko nang umuwi. Guro, suminghal si Chu Zuener. Uwi ang ulo mo. Pinapalo si Ye Chen. Array. Ikaw, hindi mo ako itinuturing na tao. Ikaw ay isang kakaibang nilalang na hindi maaaring sanayin sa karaniwang paraan. Nalaglag si Ye Chen sa ibaba ng malakas. Sa isipan, walang hiya, sinipan na naman ako. Hintayin mo ha, pag magaling na ako, titingnan ko kung paano kita haharapin. Sa pagdilat ng mata, isang malaking paa at tumpok ng mga buto ang nakita. Ito ang East Lizard Drake. Umungal ito, ginulo ang lahat sa paligid. Itong East Lizard Drake na to. Masyadong mabangis. Nagsimulang humanda si Ye Chen. Immortal Fire. Magpakita ka. Tanong ni Chu Zuener. May True Fire ka rin pala. Sumagot si Ye Chen. Meron na po ako noon pa. Hindi niyo po alam. Suminghal si Chu Zuener. Kailan mo naman sinabi sa akin para malaman ko? Oh, akala ko sinabi na sa iyo ni Elder Shufu. Parehong akala ng isa't isa na nasabi na kaya hindi nila alam. Chu Zuener's thought. Hi. Nagdududa na ako. Hindi pala nakapagtataka kung bakit pinipilit ni Shufu na ipakasal ang paborito niyang disipulo sa bastos na batang ito. Itong batang ito, may True Fire. Hindi na kailangan sabihin. Isa siyang alchemist, Dan Master. Siguradong kaya niyang mag-cultivate ng Great Desolation Refinement Body Technique. Magaling talaga. Naging guru mo na ako ng matagal. Hindi man lang kita nakitang nagpakita ng True Fire. Magaling ka talaga magtiis. Chu Zuener's reaction. Niyelo si Ye Chen ng halimaw. Patay na. Niyelo siya. Tama. May True Fire siya. Mukhang hindi siya mamamatay. Nagsimulang magkaroon ng mga crack sa yelo. Madaling nakalabas si Ye Chen. Pagkatapos ay sumugod direkta sa East Lizard Drake. Nag-summon siya ng Heavenly Defect Sword. Sasaksakin kita hanggang mamatay. Di nagana ng East Lizard Drake, si Ye Chen. Ye Chen's internal thought. Anak ng P***. Si Ye Chen ay lumalaban pa rin. Immortal Fire. Tulungan mo ako. Dahil sa lakas ng Immortal Fire. Naitulak pabalik ang East Lizard Drake. Naitaboy si Ye Chen ng kaunti. Ye Chen's thought. Ang hirap naman to para sa akin. Bago pa siya makagawa ng kahit ano. Nahampas siya ng buntot nito. Tumilapon si Ye Chen parang rocket. Tumama direkta sa loob ng gubat. Habang siya ay tuliro. Lumipad na ito patungo sa harap ni Ye Chen. Ngayon, ako naman ang turno. Ang posture ni Ye Chen. Parang isang ninja assassin. Magbayad ka. Ang East Lizard Drake ay may tuliro na ekspresyon. Si Ye Chen ay malapit na. Pagkatapos ay naglabas ng isang saksak sa ulo ng East Lizard Drake. Pero hindi man lang niya nasugatan kahit konti. Ang balat nito ay hindi karaniwan ng kapal. Nagsimula itong sugurin si Ye Chen. Huminga si Ye Chen. Hi, hindi ako naniniwala na hindi ka tatablan ng espada o sibat. Nagpatuloy si Ye Chen. Nag-summon ng Crimson Cloud Sword at inilabas ang Heavenly Watch Sword Array. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kitigas ang balat. Merong mas matalas na kuko. Libu-libong e-sword chi ang tumama sa katawan ng East Lizard Drake. Ye Chen's reaction. Anak ng PTA. Ang Heavenly Watch Sword Array. Hindi talaga kayang basagin ang depensa nito. Anak ng PTA naman. Naitaboy si Ye Chen pabalik ng 8 metro dahil sa counter-attack.
Ubo si Yechen. Kuku. Anak ng P***ta. Halos malumpo na ang katawan ko sa pagpalo niya. Ang East Lizard Drake ay papalapit pa rin kay Yechen. Nagsimula itong sumipa patungo kay Yechen. Mabilis na tumalon si Yechen at umiwas sa atake. Pagkatapos ay ginamit ang Mountain Crushing Fist. Chu Zuener's thought. Hay, direktang sumusugod. Nakikipaglaban sa East Lizard Drake na may napakataas na depensa. Talagang tanga itong batang to. Muli na namang nasaktan si Yechen. Yechen's thought. Anak ng P***ta. Hindi ako naniniwala na wala akong magagawa sa iyo. Pagkatapos, inilabas ni Yechen ang Eight Desolation Slash. Isang slash ang diretsong tumama sa East Lizard Drake. Chu Zuener's reaction. Saan niya natutunan ang ganitong E-blade technique? Ang espada, na ginamit ni Yechen, ay nagsimulang mag-crack. Pagkatapos ay nabasag sa mga piraso. Sabi ni Chu Zuener, hindi maganda ang sitwasyon. Agad siyang lumipad papalapit. Walang silbi kang bastos. Ang bilis mo namang nawalan ng malay. Yechen's internal thought. Sino ang nagsasabi niyan? Nagpapanggap lang akong nahihimatay. Narrative. Makinis, ang pagpapanggap. Chu Zuener's thought about the technique. Ang E-blade technique na yun. Napakalakas. Ang backlash, na lakas. Talagang hindi ordinaryo. Kahit itong batang ito, hindi nakayanin. May kakaiba. Sa wakas, nalaman ni Chu Zuener na nagpapanggap si Yechen. Hindi ka pala nawalan ng malay. Sagot ni Yechen. Hehe, napagod lang po ako ng konti. Sumasakit ang mata ko. Gusto ko lang ipikit sandali. Hehe, huwag niyo akong bitawan. Muling nalaglag si Yechen sa ibaba. Ubo siya. Yechen speaking to Chu Zuener. Hay, hindi na kaya. Ano po, natakot na po ba kayo? Tanong ni Chu Zuener. Kung ikaw ako, matatakot ka rin ba? Sumagot si Yechen. Ang East Lizard Drake, mas mahirap harapin kaysa sa Wind Wolf. Ang balat niya, hindi ordinaryo ang kapal. Kahit na kaya kong malampasan ng husto ang bilis niya. Hindi ko talaga kayang basagin ang depensa niya. Sa ngayon, wala talaga akong mahanap na kahinaan para atakihin. Wala akong mapagkakakitaan. Tanong ni Yechen. Guro, bakit hindi nyo nalang sabihin ng direkta? Sa pagharap ko sa Wind Wolf, 9 na araw ang nawala sa akin bago nyo ako ginabayan. Ngayon, ilang araw naman po ang inyong ihahanda para lumaban ako. Sumagot si Chu Zuener. Haha, ilang araw ba ang gusto mo? Tanong ni Yechen. Mas mabuti pa po, sabihin nyo na sa akin ngayon din. Hindi kayo masasayang ng oras. Pati ako rin po, hehe, para hindi na mahirapan pa. Di po ba tama ang sinabi ko? Suminghal si Chu Zuener. Ulo mo ang loluhin. Sinipa si Yechen. Hoy, guro, anong gagawin nyo? Huwag kayong basta-basta. Sabi ni Chu Zuener, mararanasan mo ang 4 na salita, pagsanibi ng bilis at lakas. Ang mukha ni Yechen sa oras na iyon. Parang unggoy na kumain ng sili. Chu Zuener explaining, ang pinakamataas na lakas ay kailangang i-coordinate sa pinakamataas na bilis. Panatilihin ang lakas sa bilis. Ilabas ito sa pinakamabilis na bilis. Para mailabas ang kapangyarihan ng invincible strength. Panatilihin ang lakas sa bilis. Ilabas ito sa pinakamabilis na bilis. Yechen understanding. Ganun pala iyon. Huminga si Yechen ng malalim. Pagkatapos, tumalon siya. Pagsanibi ng bilis at lakas. Tingnan nyo to. Narrative describing the distance closing rapidly. 3 zang pa. 2 zang. 1 zang. Ito na ang oras. Dali. Ilabas ang lakas. Isang suntok direkta sa leeg ng East Lizard Drake. Sabi ni Chu Zuener. Magaling. Magaling ang suntok na yan. One flight through the heavens. Si Yechen ay nababalutan ng immortal fire. Nakakabaliw. Kaya pala siyang lumipad sa langit. Dahil may true fire, siya. Hindi pala nakapagtataka kung bakit nakaya niyang umakyat mula sa ilalim ng bangin ng ganoon kabilis noong nakaraan. Batang ito, lalo akong nagiging interesado sa iyo. Lumipad si Yechen mula sa itaas. Tumama direkta sa bibig ng East Lizard Drake. Tikman mo ang galing ko. Ngumiti si Yechen. Haze, itong butiki na to, magiging masarap na inihaw na ngayon. Hinawakan niya ang kanyang kamao. Sumabog ang lakas ng true fire. Hahawakan ko muna yung likod mo at iihawin. Nagsimulang magsuka ng dumi ang East Lizard Drake. Iihawin ko ang tiyan. Iihawin ko ang puso. Iihawin ko ang bituka.
Iihawin ko ang likod. Iihawin ko ang bawang. At iihawin ko ang litid ng paa mo. Pagkatapos, lumipad si Ye Chen sa himpapawid. Ang bangis nitong lalaking to. Ganoon kabilis. Tapos na agad. Talagang napakasaya. Sabi ni Chu Zuaner. Sige na. Hanggang dito na muna ang cultivation. Huwag kang magmadali. Hintayin mo ako saglit. Ngumiti ulit si Ye Chen. Pagkatapos, hinawakan niya ang buntot ng butiki at pinagpapalo ulit ng paulit-ulit. Tiningnan. Sira-sira na ang East Lizard Drake. Sabi ni Ye Chen. Halika pa. Ang huli mong panginginig to. Beast Origin. Kung saan naroon ang essence ng buong katawan ng East Lizard Drake. Tunog, hay. Sa wakas, napabagsak ko rin. Tanong ni Chu Zuaner. Sabi mo pagod ka na parang aso. Tapos paikot-ikot ka pa. Anong balak mo? Hindi ba mas madali kung direktang basagin mo ang ulo niya para makuha ang Beast Origin? Sumagot si Ye Chen. Hehe, ginawa ko yun para masaya lang. Ang pesteng nilalang na to. Pinahirapan ako ng matagal. Hindi man lang ako makapag-release ng konti. Hay. Sabi ni Chu Zuaner. Ang Beast Origin ng East Lizard Drake ay maihahambing sa isang spiritual pill na hindi mababa ang grado. Tingnan mo ang future mo. Pagkatapos mong matalo siya, kainin mo na ang Beast Origin. Baka makapag-advance ka sa Human Origin Realm. Ye Chen's internal thought, anak ng P*** ta. Ang tagal kong nakatigil sa Chicken Dancing Realm. Kung hindi ako makakapag-breakthrough sa Human Origin Realm ngayon, patay na ako.